Hello. So my name is Crystal, and before ASBA, I am a company employee in an amusement industry, and I've been there since I was 18 years old and worked there for almost 15 years. And ang ginagawa ko actually, since I am under the merchandising department, ang usual na task ko is product sourcing, then supplier sourcing, inventory management, more on operational side. Operational side. So, if okay lang mabanggit kung ano yung amusement industry nagtatrabaho before. Sa Tom's World. Tom's World! So, kaway-kaway dyan. Comment down below, Toms, kung naglalaro ka before sa Tom's World. Ako, lagi ko rin nalaro din. Yung claw machine. Di ba, hile-hilera? Yung mga prizes na nakalagay doon, kami yung nagmamanage noon, yung nagpa-purchase, nagko-control ng inventory, mga input sa system para tally sa actual inventory. So yun, more on ganun yung task na ginagawa. Uy, nice. Parang job interview na to na parang nakokonect mo yung dati mong work now sa pagiging Amazon VA. Yeah. So, ilan years ka nga pala ulit doon sa dati mong work sa Tom's World? 15 years. 15 years. So, ang tagal parang from elementary to high school ka na doon. Childhood ano ko rin siya kasi nag-start ako doon, 18 years old pa lang ako. And then nag-start din ako sa pinaka lowest rank, kumbaga. Nag-start ako as a newbie. And then nung una, redemption crew, then na-promote to handle a one branch. So yung isang branch lang, nag-handle ako ng team. And then years passed by, pinahandle na sa akin yung isang area, which is the Rizal area. Yung mga stores or branches na naka-located sa Rizal area. And then later on, yung north areas naman, so yung mga taga-norte, may other din na nag-handle ng south. And lastly, before the pandemic, na-promote ako to handle the nationwide na. So yun na yung more on purchasing overseas. Pupunta ako ng other country to purchase products for that company. Ang galing. May-ari pala ng Tom's World tong kausap ko. Nationwide na yung hanap mo. And it seems that ang ganda ng progress mo. Talagang nag-elevate ka, pataas yung ranking mo. Ba't ka pa pumasok sa freelancing? Mukhang okay naman yung kwento mo sa trabaho mo before. Yes, actually, okay talaga. Nangyari ang lahat. During the pandemic, everything was closed. Number one affected during that time yung mga cinemas, amusement industries. Ang tagal na talagang naka-close siya. Nung time na yun kasi, sabi nung Vice President, can you create a project sa team namin? Pwede ba kayong mag-create ng project na mag-generate ng income while we are still closed? So, outside Tom's yun. Oo, kasi wala close ang mga malls. Ngayon, sabi ko, since meron tayong mga products na napamili, nasa warehouse, nandun lang, why not i-list natin sa mga online platforms. Doon na nauuso yung mga Shopee, Lazada. So, doon na nag-open ng door of opportunity for me sa online. Noong una wala ako idea Hindi nga ako bumibili doon. Hindi wala ako idea sa mga Shopee kasi traditional ano lang talaga ako But during that time, since pinagawa sa akin yung project na yon, sabi ko, sige, i-list natin. Then, yun na. Nag-start ako. Inopen ko yung account nila sa Shopee. Then, minanage yung mga listing, coordinate ko sa graphic designer yung mga pag-picture ng mga products, then yung parang sa warehouse, yung fulfillment. So yun, pupunta ako nun sa QC yung warehouse nun, pinupuntahan ko from Rizal lang ma-list yung mga products sa Shopee. Siguro kaka-search ko kasi wala rin ako idea. Search lang ako ng search paano yung mga ginagawa. Nagkakaproblema ako, magsa-search ako sa online. Na-target siguro ako ng mga course creator, ng mga all about online, Pumasok e-commerce. na sa algorithm mo. Yes, doon na nakita si Coach Lish na in-interview siya sa isang community. That was September, during birth month ko yun Natandaan mo pa? Oo. Sabi ko, uy, parang ano to, aligned siya. Kung ano ginagawa ko, yun din yung mga dinidescribe ni Coach Lish dun sa interview niya. Sabi ko, why not, itry ko to. So, doon na nag-umpisa. Kaya ako napasok sa work from home. I see. So,
parang yung story mo nag-a-align talaga where you are right now sa pagiging purchasing officer, ikaw nag-aasikaso ng inventory. Tapos, biruin mo, pinag-aralan mo pa paano mag-list sa Shopee, Lazada, nag-start ka pa nun. Kumbaga, parang minomold ka talaga ni God. Bago Oo. ka maging Amazon VA, hanggang sa nung na-complete na, nakita mo na yung video ni Coach Lish. When you saw that video, agad ka bang nag-enroll, tapos linat go mo yung work mo? Ano yung naging journey mo noon? Hindi pa. It was September nung napanood ko siya. Kaya lang kasi itong lugar namin sa Rizal, wala pa siyang internet nung time na yon. So, that was September. And then October, biglang may, yung naglalakad lang na yung nag-aalok ng internet provider sa mga bahay-bahay. And then sabi ko, ay, magkakaroon na. So, possible ko na magawa yung work from home. Kasi nung time na yun, data lang yung ginagamit namin dito. Probinsya, bundok, sa bundok na location. So ngayon, November nakabet. Kaya lang, sabi ko, ay, may investment pala. So nag-try muna ako ng mga free nung una. Free muna. Then nakakuha rin naman ako agad ng client. Ang first client ko is copywriting. But, hindi ako nakakapag-deliver ng result. So, na-realize ko na kailangan ko pa pala mag-aral ng skill. Na kailangan ko mag-take ng course. So ngayon, naging honest naman ako dun sa client na, I'm sorry, I am not the right person for this position. Pero binigay pa rin niya yung sahod ko. For 2 weeks, 2 weeks lang ako dun sa client na yun. Copywriting ng SaaS. Then, Australian client. Yung salary ko na yun for 2 weeks, $7 per hour yun eh. Yun yung in-invest ko sa ASVA. Sa December yun, and then January, nag-reach out ako kay Coach Lish. Minessage ko siya sa Facebook. Nice. Kasi tinake note ko talaga na siya yung yun yung gusto ko na niche. Sabi ko, Coach, napanood kasi kita dito sa community na to, and then gusto ko sana mag-ask na more details. Ayun na, nagsisend na sa akin, pumapasok na sa email ko yung mga newsletter, yung mga lahat ng details about it. And then, February ako nag-enroll. Nagdadalawang isip pa ako kasi ang laki, 15,000, sabi ko. 2021, yun yung kasigsara ng pandemic. So, February, nag-enroll ako. Actually, last money ko na yun. Sabi ko, kapag di ako nag-enroll, ano mangyayari sa amin? Wala pa, close pa yung Tomsrel. So, ang gagawin ko, pagkakasyahin ko lang yung sobrang limit lang 3 days a week lang ako pumapasok para puntahan yung warehouse. So, ang nangyari, February nag-enroll ako. Then, mid of March, nag-start na ako ng client getting. Ang ginawa ko noon, dapat within 15 days makakuha ko ng client. Sorry, elite ka ba nun or advanced? Advance. So, self-paced modules ikaw lang. Okay, and then? Nag-set ako ng 15 days. Doon na nag-start ang journey ko as an ASBA student and at the same time yung Amazon Seller Virtual Assistant. So, after nung sa modules mo, January ka nag-enroll, tama? January ako nag-reach out kay Coach Lish, then February ako nag-enroll. March, nag-start na ako mag-client getting. And then, April 5, natatandaan ko pa yun kasi ganito yun. Dapat sa loob ng 15 days na to, magkaroon ako ng client. Kapag hindi ako nagkaroon ng client, pinagdadasal ko pa noon, sabi ko, ibig sabihin hindi para sa akin to. So, ang nangyari is, 1 to 3 days, napapasa ako, pero walang bumabalik. During that time, kasi tinuturo rin sa ASVA ko ano yung mga dapat gawin. And doon ako nag-come up sa yung the power of optimize and customize. Kapag ikaw ang nagre-reach out kasi, dapat kino-customize mo yung mo based on job posting. Then, kapag gusto mo naman na ikaw yung i-reach out, dapat optimize ka. For 15 days, yun yung ini-establish ko lang. Parang dun lang ako nakafocus. Tapos nanonood-nood lang ako. Add lang ako dun sa current na ginagawa ko. And then, for the first 3 days, walang bumabalik. Optimize na naman ako. And then, binabago ko yung mga resume. Nag-tweak ako. After that, may bumabalik naman. Sa interview naman ako sablay. Hindi ako nakakapasa. So, nung una natutuwa na ako. Then, nung mga interview na, hindi ako nakakapasa. Then, meron naman iba, ghosting. Doon naman pumasok yung AOS. Coach Saraya, oo. Yun naman yung enhance ko, yung communication For the ko. viewers, can you explain to us what is AOS? Art of Seduction Marketing. Yan. Actually, it's one of the tie-up courses
ASVA para makatulong din sa mga students like me na during that time nga, hindi ko pa kaya na i-offer yung sarili ko. Yun yung mga usual na nagiging problem kasi ng mga ASVA students dati, yung client care team. Isa yun sa naging help din ni Amaze Nation sa mga students para masolusyonan yung problem na yun. And then, alam mo ba, ang nangyari, so mag-15th day na, wala pa rin ang client. Sabi ko, ay, parang wala na talaga. And then, 8 p.m. on the 15th day, magko-close na ako ng PC. Sobrang lungkot ko. Tapos biglang, alam mo yung pa-close na yung PC, biglang may nag-pop up. Ay, Message wow. online job page. May nag-pop up. Tapos sabing ganon. Yung client, sabi niya, hello, yung parang nag-reach out siya and then napasa ko yung application mo but nagpabunot ako ng ngipin so hindi tayo makakapag-usap ngayon. Okay lang bukas? Oo, ganon yung reach out niya. Okay lang ba na bukas mag-usap tayo ganitong time niya? Sabi ko, ay sige. O, nag-open pa ulit ako ng PC ko noon. Tapos yun yung first client ko. That was August 5. August 5. And congratulations dun na tuloy-tuloy. And Oh. maganda kasi yung ginawa mo. Nagkaroon ka ng goal, meron kang target, tapos grabe 15 days, mga iba months, year pa nga. Pero sa'yo, mataas yung grit mo na 15 days mo lang siya makukuha yung goal na gusto mo. Kailangan kasi wala ng budget. Natandaan ko nga pala, o nga, nag-risk ka nga pala kasi yung last money mo, yun yung ginamit mong pang-enrollment, kaya talagang pumukpok ka sa paghahanap ng client. Ay, kamusta naman yung first client mo na yon? How was it? Was it an ARC? Basis ka ba pinay? Fix? Paano yung terms nyo? Per hour siya, 20 hours per week lang ako pumapasok ng agreement namin. And then $5 per hour. Then, ang position ko, lahat ng mga task na hindi nila maka-accommodate, ako yung gagawa. So, nagbibigay lang sila ng nagbibigay ng task. And then, may process din naman. Tapos, guide ko rin yung from Amazon. Kaya, hindi ako nahirapan na magawa yung mga kailangan kong gawin sa kanila. Align din siya sa current situation ko that time kasi meron din akong hinahandle na Shopee ng company. Employed pa rin ako sa local company. Tapos meron akong part-time. Doon pumapasok kasi yung sinabi ni Coach Lish na you should test the water ng hindi yung boat fit mo. Parang Bababa itest mo agad. lang muna, oo. So, doon ko na-test kung kaya ko ba talaga or para doon nga ba talaga ako sa online. And then, yung 20 hours per week na yon, doon din ako nakapag-invest. Yung first salary ko, nag-ROI agad. And then yung Uy! sunod, Kailan mo na ROI? First month, second month? first month. First First month, bongga ka dun, no? Ako na yung ano ko. Then yung mga sumunod na is, wala kasi akong computer nun eh. Nag-invest na ako na sarili kong computer. Ang gamit ko lang is yung company laptop, which is restricted. Namukuha nila lahat ng Nasa-track ginagawa ko. yun. Kaya kailangan ko mag-invest ng sarili kong computer. And then later on, paunti-unti, yung camera, yung mga mic, every salary, yun yung parang motivation ko, nagpapa-excite sa akin na bibili na naman ako ng bagong equipment hanggang sa mabuo ko siya. Tumagal ako sa client na yon for almost 1 year. Uy, congrats again! Napakasaya naman ng win and progress in life mo. Nag-start ka na. Biruin mo, walang internet dati sa area mo. Tapos nagkataon lang meron nagdo-door to door sa inyo. Hanggang sa nakapagkaroon ka na ng client, nakaipon ka na ng laptop, equipment. So, patunay ka na there's no excuses talaga in life. Pag gusto mo ang isang bagay. Nandun ka sa client na yun habang nasa Tom's World ka na or linet go mo na siya? Hindi pa. So, eto September na naman. Nababalitaan ko na mag-ooperate na. Kasi yung Tom's World, yung location ng office namin is nandun sa Ortigas. So, nasa Rizal ako. And then, alam na, Ortigas Extension, the traffic. Ang biyahe ko mula dito sa bahay papunta doon, 2 hours papunta. Then 2 hours pa uwi. So sabi ko, pag naging operational na ulit kami, balik na naman ako sa dati na halos wala akong time sa anak ko. Parang hindi kami nagkikita-kita na dito sa bahay. Kasi alis ako, tulog sila. Pag uwi ko, tulog na ulit. Kaya sabi kong ganon, I think kailangan ko na mag-settle kasi mag 1 year na rin
rin naman, I have to decide kung babalik pa ba ako or hindi na. So, nanghingi na naman ako ng sign kay Lord. Sabi ko, Lord, kukuha ulit ako ng another client. Yung kay Australian client ko na yun na part-time, actually sapat na siya kasi ka-range niya yung minimum na salary here in the Philippines. But yun nga, hindi naman niya cover up everything ng expenses namin. So sabi ko, kapag nagka-client ako ng isa pa ulit, it's a sign na I have to let go the company. So that was For September. 15 years. Ang hirap na position ko noon. Kasi, alam mo yung for 15 years, winwork out mo yung position na yun from the top. Parang nagdadalawang isip talaga ako noon. Kaya pinagdadasal ko talaga noon na sana bigyan niya ako ng guide sa pagde-decide kung tama ba yung magiging decision ko or not. But yun nga, binigyan ako ng sign kasi October na hired ako sa another full-time client namin. So, sabi ko, Yay! Congrats! yun. So for sure, mas higher rate kasi nagkaroon ka na ng experience. Oo, mas higher rate na. Ayun, isa pa yun sa sign na hiningi ko. Sabi ko, kapag nalagpasan niya yung salary ko sa Tom's World, it means, eto na yon. I have to resign na. November ako nag-resign nun. Ano naman ang feeling mo right now na full-time Amazon virtual assistant ka from being someone who is in the top of the corporate world? Actually, feeling happy and grateful. Malayong malayo sa dati kong sitwasyon. Isa rin sa kinonsider ko kasi kaya ako nag-transition from corporate to work from home is I was once a mom na nangangarap na sabi ko parang gusto ko ring maging full-time or hands-on na mommy sa mga anak ko. Kasi isa ako sa mga nanay na yung parang humihingi ng sorry anak, busy si mommy, babawi mo ako next time, yung mga ganun. Kasi kulang sa time. And I am happy and grateful because right now, yung sitwasyon ko ngayon is talagang hands-on ako sa kanila. Yung 4 hours na binabiyahe ko papunta sa work is ngayon, nagagawa ko na para maipaghanda sila ng meals. Nakakabawi na ako to support them. So I am just here in our house na sumusuporta sa kanila. Pag uwi nila from school, from work, may pagkain na. Yung 4 hours ko na binabiyahe dati, ngayon iaalat ko na yan for making meals for them. Masasabi mo talaga no na time talaga is really a precious gift sa sarili natin and sa ating loved ones. Biruin mo, compare sa dati nagbabiyahe ka, pa-work mo ng 4 hours, tas ngayon in exchange for cooking meals for your kid. Ano ba yung specialty mo, Casey? Mango candy roll. Actually, more on healthy kasi investment in health. Oo. Dati kasi more on fast food kasi walang time. Ngayon, since namang time, it's also an investment pagdating sa food. Para ako na rin yung nutritionist nila. Ay, may time ka pa mag-research. Oo, ng mga food. No, organize ko pa siya in a weekly meal plan. According sa kanilang kasi yung mga anak ko may sporty, may na naka-customize sa kanila. Oo. Galing. So, yan talaga ang ina-advocate namin, the time freedom for yourself and for your family na imbes na may lagay sa, masasabi natin yung nasasayang na oras, napapalitan siya ng valuable experiences kasi pag working from home, biruin mo, punta ka lang sa kwarto mo, buksan mo laptop mo, tapos mag-work ka na kaagad. And other than that, after noon, pwede mo nang makasama yung family mo. And for those who are wanting to become an Amazon VA, go to our description box below. Kung na-inspire kayo kay Casey, click the link on our description. Nandun yung free ebook namin from Amaze Nation. Just type your name and email address and padadala namin kayo ng free ebook. So, going back to you, Casey, aside from the time na ibibigay mo ngayon sa family mo, ano pa ba yung mga pinaka-rewarding experiences mo na ngayon ay full-time Amazon VA ka na? More time for myself. Siyempre, pagka local or corporate, medyo may toxic yung demand sa time mo. Call of Duty. Parang minsan talaga may pagpapalit mo yung time mo sa mo dahil kailangan ka, lalo na yung key position talaga yung hinahawakan mo, kailangan na doon ka kasi marami kang team na hinahawakan. Pero ngayon, no hassle,
chill lang. Yung client kasi na nakuha ko, focus lang ako kung ano lang yung task ko. Currently kasi I am a product researcher and supplier sourcing. Pero nung nag-start ako na operations, pinahandle din sa akin yung mga inventory, returns, logistics. But then, habang tumatagal, nadadagdagan or nag-expand yung company, alam mo yung nababawasan yung load mo, but then, yung salary nag-increase din. Ay, Oo. more on decision making and handling people na lang, ganyan. Hindi naman, kasi si company, gusto specialized mo yung kung ano yung naka-assign sa'yo. Bukod sa time freedom, meron ding financial freedom. Kasi yung dati, sa local kasi medyo yung maliit lang. Parang mas malaki pa yung expenses mo versus the income. But now, magaan lang sa ano yung pasok ng, hindi mo alam, may salary na pala. Hindi mo na monitor. Yung workload din mismo, focus ka lang. Unlike dati na sobrang multitasking, lahat, warehouse, inventory, product research, and then supplier sourcing, lahat yan i-manage mo, systems. Ayan. Nakakatuwa kasi yung sa aura mo, it seems that you are genuinely happy to where you are right now. And at the same time, na-enjoy mo yung anong ginagawa mo. And I agree, specializing talaga, kung nag-niche down ka ng sobra in your product research, mataas nga talaga yung pay. And best na yung, ano yung general VA. So if you're watching this right now, this is your side na mag-niche down. Okay. So kung magbibigay ka, Casey, ng tips paano maka-maintain or magkaroon ng ganyang experience sa client, anong ma-advise mo sa mga aspiring Amazon VAs? First, ito advice para dun sa mga takot mag-shift dahil ang reason is hindi daw stable. Work from home jobs, ganon. Ngayon na nandito ako, what I realized is hindi talaga siya stable if you do not have a stable skills. Yun yung kailangan mong ma-establish. Kaya nandyan yung mga katulad nito, Amaze Nation, to help you to build up your skills. To emphasize this na lang, I would love to share a story kasi parang ganito yan eh. There was once a bee bubuyog na yung gumagawa siya ng honey and then ninakawan siya ng honey and at the same time, yung nakakita sabi sa kanya, bakit ninakawan ka na ng honey, hindi ka nagre-react, parang wala lang sa'yo. And then nagsabi ng bee, nanakaw niya lang yung honey pero yung art of making honey or yung skill sa paggawa ng honey hindi niya nakuha. Yun yung gusto kong i-share kasi yung skills na makukuha mo or magigain mo, yun yung magiging foundation mo. Like for me, na nag-shift ako from corporate to work from home, yun din yung naging pundasyon ko para maging stable and consistent in this industry. Actually, nung nasa corporate nga ako, ganito. Kasi alam mo yung sa office, yung uso yung parang pakigawa to, kahit hindi yun yung position mo. Di ba yung mga gano'n? Wala naman sa task mo. Ang tawag dun kasi pass a load. Then, dati kasi parang hindi ako nagsasabi ng no. Parang nahihiya pa ako magsabi ng no dati. Yung salary kasi nun, hindi naman sa akin napupunta. Pag ginawa ko yun, yung credit nun, hindi sa akin. But the skills, yung doing that, yung pinapagawa ko ng presentations, pinapagawa ko ng reports, or yung magpe-present, lahat yon nag-gain ko. And yun din yung naging pundasyon ko. Kasi kapag nandito ka sa work from home, it's different in a company setting na merong accounting, merong marketing. Pag work from home ka, ikaw lahat. Ikaw ang accounting na sarili mong finances, ikaw ang magmamarket ng offer mo, ikaw din yung HR ng sarili mo. Dapat disiplinado ka, may policy ka para sa sarili mo kasi wala nang titingin sa'yo. Si client, minsan mag-aantay na lang niya ng result. Nagbabakasyon pa. Oo, di ba? Kaya the skill is very important na kailangan mong ma-establish. I love your share. I love the story of the bee. So, magandang kwento yun. Lalo na if you have an established skills, mawala man sa'yo, pero yung skills mo, nandiyan pa din. So, thank you for sharing that story. And thank you so much, Cristel, sa pagiging guest natin ngayon sa Amaze Nation. Ano naman ang mensahe mo sa mga viewers natin na nangangarap pa din at nag-binge watch ng YouTube as ma success stories? Ang message ko lang is yung panunood ngayon, it's already a start. Pag nandito ka na sa point ng video na to,
it means na you are interested. And for me kasi, yung, alam mo yung the moment you start, meron kasing time yan ngayon, interesado ka. And then magkakaroon talaga ng time na maraming pagsubok. Hindi naman more on magaganda lang eh. Siguro makikita magaganda lang, pero laging meron yan ng mga setbacks, mga challenges. So, pag nandun ka sa time na yon, I would share a quote na yung the moment you start thinking about giving up, think of the reasons why you've been holding on for so long. And then, you've started na rin. Since nandiyan ka na, go for it na. Kasi ako mismo masasabi ko, maganda yung kinalabasan. And I am happy and grateful din na eto, nandito ako sa sitwasyon na pinangarap ko lang noon and then na-achieve ko na because I take action. And then syempre, always seek for guidance. Always seek for signs. Dahil yan yung magiging parang pinaka-superpower mo to achieve those goals na kailangan mo achieve. Thank you so much, Casey. All of us were very inspired by your story, and I'm sure ang ating mga viewers ay inspired na din sa inyo. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.